Isang mapagpalang umaga po, mga kapatid. Sa araw na ito, tayo po ay magbubulay-bulay ng salita ng Diyos via live. At sa araw na ito ay ating itinatampok sa pangkalahatang gawain ng Iglesia Unida, ang tinatawag pong National Bible Month, na kung saan tinatalakay sa mga iglesia ang kahalagahan ng banal na kasulatan sa ating pong buhay. Sa araw na ito, mga mahal na mga magulang at mga kapatid, ating pong tatalakayin ang isang paksa na pinamagatan kong paano mo binabasa ang banal na kasulatan. Paano nga ba? What kind of reader are you? Ang ating pong susing talata ay matatagpuan sa mga awit, 119, talata pong 11. Sa wikang Ingles, ito ang sinasabi, Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. Diyos naman magpala sa mga salitang ating pong nabasa. Paano mo binabasa ang banal na kasulatan? Sa oras na ito, meron pong ilang different types of readers. Ang una po, those who never read. Yung ayaw magbasa, not interested, no time to read. Ito yung mga taong umaasa na lang kung ano ang sinasabi ng kanilang mga ministro dahil bawal sa kanila ang magbasa ng Bible. Kaya ito po yung mga taong ayaw talaga magbasa ng Bible. Pangalawa, ito naman, those who read sparingly. Nagbabasa nga po ng Bible pero selected at saka walang tiyaga. No patience, little interest. Siguro merong ganyan. Naranasan natin yan. Ako dati naranasan ko yan. Magbasa ako ng ilang verse sa Bible, mamaya ko antukin na ako, tatamarin na ako. Nagbabasa nga, pero walang tiyaga. Pangatlo, those who read selectively, they escape the topics that can affect their doctrines. Ito po yung mga tao na nagbabasa nga, pero selected din ang binabasa nila. At yung mga topic na makaka-apekto sa kanilang mga doktrina, hindi nila pinipili yun kasi talo sila ron pag yun ay kanilang pinatulan yung ganung paksa. Kaya nagbabasa sila pero selected. Ano pa po? Pang-apat, those who read offensively and defensively for the purpose of arguments. Naku po. Ito yung mga tao na palabasa nga pero ang purpose kaya sila nagbabasa is to have an argument with someone else. Yung gusto nila, debate. Ang sabi po ni Pablo sa 2 Timothy 2:23, iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo, mga kapatid. Kung yan ay babasahin lang ang Bible para for the purpose of makipagdebate, magaling siya, ipakita siya magaling sa Bible, wala pong kwenta yun. Hindi po kalulugdan ng Diyos yung ganon. At hindi po yan ini-encourage sa atin, mga kapatid. Ang Biblia, binabasa upang unawain, ipamuhay, at ibahagi sa mga tao. Kaya po ang pang-apat na bagay. Pang-lima na mangbabasa, those who read regularly. Ito po yung mga tao na nagbabasa regular. Hindi ko sinabing araw-araw, maaaring araw-araw, pero maaari naman babasa sa gabi o sa araw. Depende sa kanyang availability. Pero binabasa niya regular ang banal na kasulatan. Isa pong klase ang example niya, mga kapatid, ay yung sinasabi rin sa Acts chapter 17, verse 11. Ito pong mga taga-Berea na sinasabi po sa teksto na yan, nang marinig nila ang ipinangangaral ni Pablo, ay agad sila nagsaliksik sa kasulatan. Ito po yung sa Old Testament, kung gaano katotoo yung sinasabi ni Apostol Pablo. Araw-araw, sabi sa Gawa 17:11, ay binabasa nila at sinasaliksik kung gaano katotoo ang sinabi ni Pablo. Kayo ba,
Inyo bang sinasalisik mabuti ang banal na kasulatan? Sinusuri ba kung gaano katotoo ang sinasabi ng inyong mga tagapangaral? What kind of reader are you, my beloved brothers and sisters? Gaano kahalaga po ang pagbabasa ng salita ng Diyos? The importance of good reading. Ano ang kahalagahan ito? Ang una, and I'm sure you will agree with me, to be blessed. Ako po, gusto kong basahin ang Biblia at ako ay mapagpala sa salita ng Panginoon. Nakalagay po yan sa mga awit, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 3. Basahin na lang po natin. Nasabi rin ng pinaka-message yun, nagagalak siya sa mga salita ng Diyos na kanyang binabasa. Pangalawa, to gain understanding. Siyempre kailangan kaya mo binabasa para maunawaan. We have to read and to understand what we read. May mga tao, binabasa nga ang Biblia, hindi naman nila inintindi yung sinasabi, wala rin halaga yung mga kapatid. What kind of reader are we? So, to gain understanding, nandiyan po yan sa Klang Epeso. Nagpapala ka ba kapag binabasa mo ang Biblia? Napagpapala ka ba? Iyan po ay mahalaga mga kapatid. Ako, may pagkakataon, pag binabasa ko ang Biblia, misa nga, naliiyak ako, naluluha ako, totoo yan. That is one of my experience. Kasi nangungusap ang Diyos habang binabasa ko ang Biblia. At ako po ay napagpapala. Kayo rin ba? Ano ba po pangatlong bagay? To be challenged. Hindi lamang mapagpala, hindi lamang makaunawa, kundi pangatlo, mahamon, ma-challenge. Ano po ang sabi rin sa Roma, chapter 15, verse 4. Makikita po natin, nais kong basahin. Sabi nga po rito sa Book of Romans, nais kong tingnan natin kasi gusto kong basahin ito at ako ay napagpapala kapag binabasa ko ito. Sa anumang nasa kasulatan noong una ay nasulat sa ikatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob. Yun po ang purpose. Kapag binabasa ang Biblia, lumalakas ang ating kalooban. Kung baga, nare-relieve tayo na nakikita po natin na sa buhay nito, may word of knowledge, word of encouragement ang Biblia. Pangalawa pa, ano pa? To grow in hope. Nandyan din po sa Romans chapter 15 verse 4. Lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa habang binabasa natin ang aklat na matatagpuan dito. Kaya napakahalaga po yan pagbabasa ng Bible. Lumalakas ang ating loob, na-challenge tayo sa buhay nito na sa kabila ng may pandemic tayong kinakaharap, ay lumalakas ang loob natin sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos. Na siya po ang mag-iingat sa atin. Ako purihin ng Panginoon. Salamat po Lord. Sa ilang taon na pagkakaroon ng pandemic, hindi po ako na-COVID kahit minsan. At ayaw ko magka-COVID. Kaya napakahalaga po niya mga kapatid. So in conclusion, meron pong ilang practical steps to better reading. Ano po yung mga practical steps? And I'm sure you will agree with me. We should ask the guidance of the Holy Spirit before we read the Bible. Nakalagay nga po sa John chapter 14 verse 26, mga kapatid, ang sabi nga po nito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang Holy Spirit po ang magtuturo sa atin ng mga bagay na sinabi niya na. Kaya ngayon, napakahalaga po na bago basahin ang Biblia, humingi tayo sa author ng Biblia. At yan po mga kapatid, ang banal na Espiritu. Siya po ang author nito, hindi tao. Ang tao, writers. Pero ang author, ang may akda ng Biblia, yung banal na Espiritu. Mantakin nyo, 1,500 years ang pagkakasulat ito. Na sinasabi na may higit sa 4 na katao ang sumulat niya, lalo sa Book of Psalms, na mga awit. Napakaraming sumulat niya. Pero makikita natin, napakaraming tao, iba-iba ang kanilang karanasan, iba-iba ang kanilang mga taon ng kapanganakan, pero iisa ang tema, walang pagkakamali. Bakit? Iisa kasi ang author. At yan po ang banal na Espiritu.
So yan po number 1, bago nyo basahin, kasi pag hindi nyo binasa, ito'y binasa nyo, hindi kayo nanalangin ng paghingi ng tulong sa Panginoon. Mamamali tayo ng pagkaunawa sa Bible. Kaya maraming tao nagkakamali ng pag-unawa sa Bible kasi binabasa nila ang Biblia, hindi mo na humihingi ng tulong sa Diyos sa banal na Espiritu. Kaya napakahalaga yan. Yan po isang practical steps. Unang-una. Pangalawa, read devotionally. Yan po ang nakalagay sa mga awit 119 verse 18. At yan po ang sinasabi, sabi po rito, buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan, yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Diba? Talagang gusto niya mabuksan ang kanyang kaisipan habang binabasa ang Biblia. Read with intent. Ang sabi nga po sa Ezra, Kabanatang 7, talatang 10, na sabi nga po roon, binasa ni Ezra ang salita ng Diyos na gusto niyang matutunan, mabuti at maituro sa mga tao ang salita ng Diyos at may pamuhay kasama siya ang salita ng Diyos. Yun po ang kanyang intention na siya po ay matuto at yung natutunan niya, may share niya sa mga tao. Yan po ba ang layunin natin kung bakit natin binabasa ang Biblia? Baka binabasa natin ang Biblia, parang basahin lang, parang comics. Kailangan gusto natin matuto at yun po ang ating layunin. May share ang ating po natutunan. Yan po ang isang pangunahing layunin ko, kaya ako nag-aaral sa Bible School nung matagal na yon. Tinanong kasi ako, bakit gusto mong mag-aaral sa Bible School? Sabi ko, gusto ko pong matuto ng salita ng Diyos at may bahagi ko sa mga tao. Wala sa isip ko pa ang pagkapastor. Ang gusto ko po matuto lang at may share ang salita ng Diyos. So, sana yan po ang ating layunin. Hindi lang matutunan natin tapos isasarili lang natin. Dapat ibahagi natin ito sa iba para ang mga tao malaman nila katotohanan. Kaso pag hindi natin binabahagi, wala silang matututunan. Mabubulok lang yan sa ating kalooban. Dapat i-share natin para marami po makaunawa. Amen? As a conclusion, the practical steps to better reading. Pagpapatuloy po, read regularly. Sabi nga po sa unang Timothy, Kabanatang 4, talatang 13, basahin mo yun araw-araw, sabi niya kay Timothy, regularly. At Psalms 119 verse 11, sabi nga po roon ay read the Bible prayerfully. Sa Psalms 119 verse 11, ano po ang sabi roon? Ang banal na kautusan mo'y sa puso ko iingatan upang hindi ako magkasala laban sa iyo kailanman. Yung ating pong binasa kanina, yung keyword. The word have I hid in my heart that I may not sin against thee. That's why we read the Bible, we study the Bible, because yung kasalanan na sa atin, huwag natin itago, i-share natin sa Panginoon. At yan po ang isang napakahalagang bagay, mga kapatid. Kaya dapat po natin binabasa ang Biblia, isinasabuhay, at ibinabahagi. Dapat binabahagi. Kaso pag hindi binabahagi, wala rin saysay. Kaya yan po ang halagang bagay na dapat po nating malaman. Nawa ay napagpala tayo sa mga salita ating napag-aralan po ngayong umaga. Tayo manalangin, mapagpalang Ama, salamat muli sa iyong mga salita na napag-aralan namin. Salamat sa patnubay po ng iyong banal na Espiritu. Salamat sa pagpapatawad niyo po sa aming mga kasalanan at paglilinis sa aming mga kalikuan. Pagpalain niyo po ang bawat isa nakapakinig ng iyong salita at naway nasain namin lagi na aralan, saliksikin at isabuhay ang iyong mga salita. At ang lahat sa pangalan muli ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Amen. Amen.